lang bang maging hubadera? Kami po ngayon muli ay nagdudugtong mula dun sa topic naming pornography. And ang tanong natin ngayon, lang bang maging hubadera? Kasi 'di ba may mga culture naman na talagang nakabold. May mga Yes. taga-tribo. Ayun. Meron naman talaga. So, Daddy, pwede ba akong maghubad? O kaya mamaya dyan sa labas, maglalakad na lang akong naka-pek-pek shorts at naka-nipple tape. Pek-pek shorts naman mahaba-haba pa yun kesa sa tiba. Tapos na magni-nipple tape ako. Lang ba yun? Ikaw, confident ka. Kung ganun kataas ang confidence mo. Pero seriously, can I do that? May mga consequences na malaki. Possible. Ano yun? Anong pwedeng maging consequence? Kasi why can't I be naked like those of the other peoples sa ibang parts ng mundo na naka-ball? And is it true that they don't really care? Yan. Diba? Good question. Mm-hmm. Sige, Daddy. Anong magiging sagot mo doon? Bago ko sagutin yung tanong na yun, tingnan naman natin itong study na to. This article is from the Academy of Finland. Ang title niya is Nudity Sparks the Brain. So ito ay from PubMed and published noong 2011. Ito yung title niya, The Naked Truth. Our brains process nude pictures more efficiently than pictures of clothed people, sabi ng isang Finnish study from the Academy of Finland. Sabi dyan, so in summary, summarize na lang natin yung article. So yun nga, dun sa study, yung mga participants na pinakataan nila ng picture, dinivide nila into 3 groups. Mm-hmm. So yung isa doon, yung una, nakasuot ng normal na everyday wear nila. Mm-hmm. Second, naka-swimsuit or parang half naked. And third, wala talagang damit. So pinakita ron sa study na pinamataas yung response ng brain doon sa walang damit, doon sa completely nude. Yung part ng brain na yun, ang tawag doon is yung ventral striatum. Yun yung yung mataas yung response na pinakita doon sa MRI. Nangyari kasi ron, si ventral striatum, siya yung part ng brain na responsible for the reward system and yung motivation system. So, siya nagre-release ng dopamine, in short. Yung dopamine yung isa sa mga excitement hormones natin. So, ang naiintindihan ko dun sa shinare mo, Daddy, is kapag ka mas nakahubad, mas walang damit, mas na-excite yung brains natin. So, it's a natural physiological response to seeing a naked body. Bakit kaya? Kasi we're created by God to procreate. Oh. Bali talagang ginawa pala siya na ganoon kasi we were made to want to have a partner. And we would want to engage in sexual intercourse para naturally dadami nga naman ng ating species. Makes sense scientifically, 'di ba? So, in short, does it make sense na if I go outside wearing nipple tape and tech shorts, what will happen, no? So, either, sabi dun sa study, syempre meron pa ring factor in dun kung attracted sa'yo physically yung mga tao, which is another topic for us to read on in psychology. Kasi, ano din yun, may sarili din tayong mga judgment kung ano yung maganda, and it differs from culture to culture. However, kung ikaw ay magpapakita ng iyong naked body, mataas yung chance na ma-excite mo yung mga tao. At interesting dito sa study na to, meron din both females and males ang na-attract ng nude bodies. Hindi lang siya sa isang gender. So lahat pala siya, mapababae ka o lalaki, or kung ano man ang ina-identify mo ng sarili mo to be. Ma-arouse, in short. So, kung gagawin ko yon, tama ba, Daddy, na if maglalakad ako mamaya sa labas, na nakahubad, or kahit man lang naka-swimsuit, I would expect that some people will be aroused sexually. Oo. Kahit sino mang babae yun, diba? Hindi man ikaw, iba man. Oo. Oo. Lalo na Possible. siguro if maganda yung face ng babae. Ayan. Parang nakatikim ng suka. Ayan. So, ang gandang lesson nito sa atin, ano? So, mayroong mga cultures nga na nakahubot-hubad talaga sila. Magandang i-explore dito na will it remove yung physiological response na nakita ng study na to?
Magandang question yon. However, as for us, Filipinos, and for those na living in the modern society where the norm is to actually wear clothing, na hindi pa tayo desensitized sa mga nakahubo. Diba? So, it is good to think na do you just go out showing off your cleavage? Do you just go out showing off your legs? Sa mga lalaki din, you just go out showing your body physique, your muscles, naka-tight-fitting clothes ka. Gusto na nga ngayon yung mga lalaki din na dressing scantily. Medyo nagpapakita na rin ng cleavage ang mga lalaki ngayon, ha? Kita ko ngayon sa mga fashion, di ba? Mga macho yan. Oo, yes. Pero, anong natural response ng mga tao sa pagpapakita mo ng body mo? And I'd like to tell the audience about what if you possess a rare kind of diamond. Ito yung pinakamagandang blue diamond in the whole universe. What are you going to do? Anong gagawin mo sa kanya? Are you going to show it out and put it all out in the open? Habang naglalakad ka sa labas, itong diamond na to, gusto ng lahat mapasa kanila yan. Kasi ang ganda niya. And it's one of a kind. Anong gagawin mo? Are you going to show it to everyone? Or are you going to do your best to keep this precious gem? Pagsasabi mo ba in the first place na mayroon ka nun? Diba? Baka nga hindi mo pa ipagsabi sa top secret. Tapos, are you going to show it to everyone? Uy, meron ako nito, no? Diba? Kung nga rin parang, millionaire ka or billionaire ka, dala kang, maraming pera, diba? Lalabas mo ba yun na kakaw siya na naglalakad ka sa kalsada? Yes, without expecting na, siguro yung magnanakaw, siya, kasalanan niya yun. Pag nanakawan niya ako, masyado siyang mapag-isip ng masama. Problema niya yun. Ako to, gusto ko lang siyang isuot. By virtue of my freedom, gusto ko lang siyang isuot ng ganito. Labas yung pera, nakapin lang siya dyan sa labas, diba? Of course, you're going to keep it. And sadly, Daddy, yung mga bata ngayon are being dressed scantily by their parents. Thinking it is cute. Thinking that it is okay. Thinking na nasa pag-iisip lamang ng manyak, ng mamanyak. Na hindi mo kasalanan yun kapag minanyak ka. Actually, hindi naman nga. So, you are inviting the magnanakaw na nakawan ka. Di ba? Parang yung bahay mo, gabi na, matutulog ka, pero hindi mo nakabukas yung pinto. Correct. So, okay, welcome. Hindi ko kasalanan na nanakawan ako. Yung magnanakaw, yung pumasok. Oh, yes. So, okay, I hope we've made our scientifically back points here kung bakit ba tayo nagiging modest sa ating pananamit. And bakit hindi ka rin titingin kapag alam mo nang nakalabas ang cleavage, nakalabas ang dede, nakabakat ang kung ano-ano dyan, di ba? Na for you to look into it, nakita mo na, titigan mo pa, di ba? Pero, I'm sorry for those women, meron syempre women and men rather, who are already dressed well, pero na-victimize pa rin po sila. Because this is another topic. It's not your fault. This is another topic. Pero, just to let the madlang people know na let's help one another. Alam mo nang in-struggle sa pornography yung iba. Alam mo nang ang hirap mag-say no sa temptation na to. Don't let be the one to lead your brothers and sisters into sin. Okay. Diba may kasabihan nga na pagka ikaw yung nag-lead sa iba into sin, mas malaki sa agutin mo. And with that, let's end with a prayer. So, let's put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, tulungan niyo po kaming maging pure in mind, in heart. Tulungan niyo kami na mapangalagaan yung aming body bilang temples of the Holy Spirit. We ask this in Jesus' name. Amen. Mama Mary, Our Lady of Assumption, pray for us. In the name of the Father, Son. And regarding po sa ating mga addictions, napag-alaman po namin na ang mga addictions po namin are all because we have inner wounds. And most of them are coming from our childhood. Hence, kami po mag-asawa ay tinrabaho at pinroyekto po namin na makatulong po tayo about
knowing ourselves and knowing how to help ourselves para paano ba tayo makakakope sa ating trauma, sa ating anxiety. We created a book, and kailan natin ito ma-access, Daddy? Available to them? By next week, ilalagay po namin siya dun sa website ng Tahanan ni Maria. You can grab a copy, a digital copy, so that mabasa niyo siya and more or less applicable siya din sa inyo at makatulong siya ng malaki sa inyong psychological and spiritual well-being. Para po sa ating mga pamilya. Mhm. Okay? See you!